Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ang oras natin, 5:05 in the morning, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marita Nyaranda mula sa Austin, Texas, USA para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ganang umaga sa iyo, Marie. Samantala, mga kasambahay, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health ang patuloy na paghatid ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ayon sa Pangulo, hindi dapat makaapekto sa serbisyong pangkalusugan para sa publiko ang pag-aalis ng subsidiya ng pamahalaan sa PhilHealth sa 2025 national budget. Sa kabila ng zero subsidy, iniulat ng PhilHealth na magtataas sila ng 50% sa kanilang mga benepisyo simula ngayong buwan. Subalit, magdudulot ito ng pangamba sa mga pribadong ospital dahil maaring hindi matugunan ng PhilHealth ang kanilang mga utang. Hataw Balita ngayon. Mayroong hanggang sa susunod na linggo ang mga kongresistang nagbabalak na mag-endorso ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kung hindi makakalap ng suporta, tuluyan na niyang aaksyonan ang 3 nakabimbing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan ng 103 na mga kongresista upang maipasa ito sa Senado bilang impeachment court. By next week, I think that's a reasonable amount of time. I'll have to decide whether I should still wait for them or transmit it to the office of the Speaker. Hataw Balita ngayon. Nasa detention facility ng House of Representatives si former Philippine Drug Enforcement Agency Chief Wilkins Villanueva. Ito ay matapos siyang patawan ng contempt ng House Quadruple Committee o QuadCom noong December 2024 dahil sa pagtanggi umano nitong sumagot sa mahalagang tanong at pagsisinungaling. Mariin namang ito ay tinanggi ni Villanueva maging ang aligasyong sangkot ito sa sinasabing warrantless arrest kay Jed Pilapil C., asawa ng drug personality na si Alan C. Si Wilkins yesterday presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Hataw Balita ngayon. Nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining orders laban sa desisyon ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang individual na tumakbo sa 2025 national at local elections. Kabilang sa mga kandidato na pinapayagang tumakbo ng Supreme Court ay sina Subair Ginthum Mustafa, Charles Savillano, Chito Bolatao Balintay, Edgar Erice at Florendo de Ramos Ritualo Jr. Sa pahayag ng Korte Suprema, ipinag-utos nito na isama sa inimprentang balota ang pangalan ng mga naturang kandidato. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Hataw Balita ngayon.
Ipinatigil ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota kasunod ng temporary restraining orders na inilabas ng Supreme Court kaugnay ng mga diniskwalipikang kandidato ng COMELEC. Agad ding nagpatawag ng meeting ang COMELEC upang talakayin ang mga dapat gawin para masunod ang utos ng Supreme Court na isama sa balota ang pangalan ng 5 kandidatong pinaboran sa desisyon. Ayon sa poll body, babaguhin nila ang database ng lahat ng kumakandidato sa buong bansa at sisirain ang mga naimprentang balota para masigurong hindi na ito magagamit. Pagtitiyak ng COMELEC, hindi dapat mabahala ang publiko sa kabila ng delay ng bunga ng pagpapatigil ng ballot printing. Hataw Balita ngayon. Binabantayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng paglilipat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo sa Northern Luzon at Visayas. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, mahigpit ang utos ni Pangulong Marcos na i-monitor ang mga small-scale Pogo operations sa bansa. Sa ngayon, 80% ng mga Pogo na minamonitor nila ay tumigil na at umabot na sa 27,000 Pogo workers ang napaalis mula sa bansa. Meron po tayo mga monitoring na ginagawa and yun nga, nakatutok din tayo sa Visayas kasi may mga reports tayong na natatanggap na naglipat. Hataw Balita ngayon. Mula sa dating nagpapatrolya lamang, 10 araw nang nananatili ang dambuhalang barko ng China sa loob ng 60 to 90 nautical miles mula sa Zambales. Ayon kay National Task Force on West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, nakababahala ang ganitong presensya ng China na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Kasalukuyang binabantayan ng 2 barko ng PCG at iba pang asset ng Philippine Navy ang kilos ng naturang barko. The presence of the monster ship is clearly unacceptable. It is a provocative act. It is increasing tensions in the region. Right now, we're at a situation wherein the Philippine government is alarmed by the presence of the monster ship. The presence of the monster ship is clearly unacceptable. It is a provocative act. It is increasing tensions in the region. Hataw Balita ngayon. Itataas ng SMC Infrastructure ang speed limit sa mga tuwid na bahagi ng NAIA Expressway at Skyway Stage 3 mula 60 km per hour patungong 80 km per hour. Epektibo ang naturang pagbabago simula ngayong araw, January 15, para sa NAIA habang mag-uumpisa naman ang implementasyon nito sa Skyway Stage 3 sa January 20. Gayunpaman, mananatiling 60 km per hour ang limitasyon sa mga korbadang bahagi para sa kaligtasan ng mga motorista. Patuloy na babantayan ang traffic patrollers gamit ng radar speed guns upang hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Hataw Balita ngayon. Maglalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Memorandum Circular sa Pebrero na mag-uutos sa mga ride-hailing firms at operators na akuin ang 20% discount para sa PWDs, senior citizens at estudyante. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, hindi na dapat pasanin ng mga driver ang naturang diskwento na kasalukuyang ibinabayad ng mga kumpanya at operators. Sa kasalukuyan, ang mga ride-hailing firms tulad ng Grab, Joyride at Angkas ang may kanya-kanyang hatian sa pagbabayad ng diskwento. Ang hakbang na ito ay tugon sa mga reklamo ng mga driver na nahihirapan sa pinansyal na epekto ng kasalukuyang sistema. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. Dapat walang sinushoulder yung driver, sir. Hataw Balita ngayon. Nais naman itaas ng Energy Regulatory Commission o ERC
ang multa laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pagkaantala ng 34 na apat na transmission projects nito. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, masyadong mababa ang kasalukuyang 15.8 million pesos na multa at kinakailangan ng rebisyon sa mga parusa. Nakahanda naman magsumite ng detalyadong eksplanasyon ang NGCP kaugnay ng mga naantalang proyekto. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchise, pinuna ng mga mambabatas ang pabago-bagong target ng NGCP sa kanilang mga proyekto. It's a moving target, in other words. Kaya nga gusto ko malaman kung sino po ba ang nag-identify ng mga projects to be implemented kasi sila din ang magsasabi kung kailan dapat matapos ito. Kaso lang, base po sa sinasabi ninyo, NGCP ang nagbibigay ng proyekto to be approved by DOE, and then you mentioned that it's a moving target. Ilagdaan ng Department of Migrant Workers at Department of Trade and Industry ang kasunduan para hikayatin at suportahan ang mga overseas Filipino workers sa pagsisimula ng negosyo. Sa ilalim ng programa, bibigyan ang mga OFWs ng entrepreneurial training at business support kabilang ang franchising. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukas ang aplikasyon sa lahat ng OFWs na nais magnegosyo. Samantala, tututok naman ang DTI sa capacity building at scaling up ng negosyo upang maging matagumpay ang mga kababayan nating entrepreneurs. We're here to carry out the President's directive, the President's mandate to make sure that OFWs have the business opportunities. They savor the economic gains under his administration at yan ay nadididig din namin pag nag-abroad si Pangulo, kinakausap ang Filipino communities, paanyaya na manumbalik. Hataw Balita ngayon. Pasado na sa Senado ang Senate Bill 2825 o ang FIVOX Modernization Act na layong i-modernize ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kagamitan, pasilidad at mga monitoring stations. Kasama nga sa mga layunin ng batas ang pagpapabuti ng research, pagbuo ng state-of-the-art data center at pagpapalawak ng edukasyon tungkol sa geoscience at disaster preparedness. Inaasahan ang 7 bilyong pisong pondo mula sa Kongreso para sa 5 taong implementasyon ng programa. Dumadaing ang ilang market vendors sa munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental matapos maapektuhan ang kanilang kita. Simula nang sumabog ang Bulkang Kanlaon noong Disyembre. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga gulay, konti na rin ang mga namimili dahil marami sa kanilang mga customer ay kasama sa mga inilikas. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Hataw Balita ngayon. Higit 1 buwan na ang nakalipas matapos ang huling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. At ramdam ng ilang market vendors sa La Castellana ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Sa unang mga linggo matapos ang pagsabog ng bulkan, tumaas ang presyo ng ilang mga gulay na madalas ay nanggagaling sa Kanlaon, tulad na lamang ng sayote. Mula 15 pesos ay tumaas sa 25 to 35 pesos. Ang kamatis na 120 pesos lamang, naging 150 pesos na. At ang repolyo na dati ay naglalaro lang sa 40 to 50 pesos ang presyo, umakyat sa 110 pesos. Si Marianita Melior dumaraing din dahil ang dati niyang kita na 8,000 pesos kada araw, ngayon ay umaabot na lamang ng 1,000 to 1,500 pesos. Isang araw lang, naka 8,000 ako. Ngayon, 1,000. 150, ganun. 1,500. Noon. Kasi nga walang tao nga. Minsan naghiraman kami.
Tapos pagka naman, babalik naman yan sa amin. Hiraman mo na muna ng iba naman na paraan para makabawi ka naman ulit. Bilang tugon, isang hakbang ang isinagawa ng lokal na pamahalaan ng La Castellana, kung saan naglagay ito ng isang lugar sa lungsod para paglagyan ng mismong ani ng mga magsasaka sa munisipalidad. Sa ganitong paraan, mas ligtas na sila at hindi na kailangang bumiyahin ng mga tindero sa Canlaon City. Bibigyan namin sila ng area dito sa poblasyon kung saan pwede po nilang ibenta dyan, wholesale ang kanilang harvests mula sa production areas nila. Tsaka yung mga visible vendors natin, hindi na kailangan pumunta ng Canlaon City. Dito na sila bibili sa wholesale, sa products ng ating farmers. Sa ganung pamaraan po, makakaiwas sila sa peligro. Matutulungan natin ang farmers at ang vendors natin, makasave sila sa time, sa effort, sa hauling, at syempre sa binta nila, sa income po nila. Apektado na rin ang kita ng mga market vendors sa La Castellana na bumaba ng halos 30% hanggang 50% kada araw. Marami kasi sa kanilang mga customer ay nasa evacuation centers na rin. Kapunti. Katulad ng December. Kasi yung mag-December, yung mga tao na nanghaling sa bundok, sila na yung nagbili ng madami. Walang nagbili sa kanila. 3 barangays, 4 barangays, Mansalanaw, Kabagnaan, Biak na Bato at saka Masulog. Yung mga barangay na yan, sila yung daming magbili pag December. Nang doon sila sa evacuation, wala na. Konti na yung nagbili sa merkado. More than siguro mga Ilan ang nawala? 50% ang nawala. Ganun pa man umaasa si Mang Ronald na babalik sa normal ang kanilang kita. Ngayong may iilang mga evacuee na ang pinapayagang makauwi. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mas maaliwalas ang Calle Real sa Iloilo City matapos magsagawa ng underground cabling ang lokal na pamahalaan. Ito ang resulta ng hybrid underground distribution project na layuning mas mapaganda ang isa sa makasaysayang lugar sa lungsod. Si Lelaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umani ng mga papuri sa mga netizen ang kahabaan ng makasaysayang Calle Real o dating Central Business District ng Iloilo City. Mas maaliwalas at aesthetic na ito tingnan ngayon matapos matanggal ang spaghetti wires. Natapos ng hybrid underground distribution project ng lungsod o underground cabling sa pagkikipagtulungan ng More Electric and Power Corporation at mga telecommunications company sa lungsod. Ginawang underground cabling mula Corner Arroyo Street, Aldegar Street, Guangco Street, Mapa Street, Ortiz Street hanggang sa Rizal, Zamora Street at Plaza Libertad o may haba na halos 1 kilometro. Susunod naman ay co-convert sa underground cable ang mga plaza sa lungsod, heritage sites at diversion road. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga ginagawa ang konstruksyon para maiwasan ang trapiko sa downtown area kapag araw. Unlike the other underground distribution system like Cebu and Davao, naka-obstruct talaga sa traffic because they use the open excavation. Wala tayo masyadong sa traffic kay ang binubutasan na natin yung entry at saka exit lang po. Hindi talaga the whole through road na i-open excavate, nagbubugkal tayo ng mga lupa. Ang Iloilo City ang kauna-unahang lugar sa Visayas na nagpatupad ng underground cabling. Ang underground cabling ay nakakatulong para sa mas maging reliable at mas maging ligtas sa mga kable ng kuryente mula sa panganib na dulot ng bagyo at baha. Sa kabuuan, mayroong 850 meters na primary lines at 23,000 meters naman na secondary lines ang haba ng underground cabling system sa Calle Real. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 2 ang nasawi habang isang senior citizen ang nasa critical na kondisyon matapos na magbanggaan ang isang tricycle at
isang minibus sa Bulacan kahapon. Sugatan naman ang 19 na sakay ng minibus na mahulog ang mga ito sa ilalim ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Ito ang humahataw na balita ni Nestor Torres. Hataw Balita ngayon. Binawian ng buhay kahapon January 14 ang driver ng tricycle na si Johnny Reyes, 44 years old, at ang pasahero nito na si Angelica Esguera, 27 anyos. Habang nasa malubha namang kalagayan ngayon ang 74 years old na si Armando Esguera, ang ama ng babaeng nasawi, matapos itong magtamo ng tama sa ulo. Kapwa na itakbo pa sa Bulacan Medical Center ang mga nasawi, kasama ang 19 pang sugatan na sakay ng minibus na bumangga sa tricycle. Kwento ng ilang pasahero na sakay ng minibus, bago pa sila maaksidente, ay napansin na nila na nakikipag-unahan ang driver ng minibus sa ibang sasakyan at mabilis ang pagpapatakbo nito. Nakikipagkarerahan po siya doon sa isa pang minibus. Yun po ang po, tapos parang umovertake siya sa isang nung malapit na kami sa may CI. Parang hindi niya na-control yung pinaliwa niya, yung ginabig niya pakaliwa. Hanggang sa, yun na, wala na kami malay, lahat. Yung mamalayang ko, lahat nasa na kami, sa baba na kami lahat. Ayon naman sa ilang nakasaksi, nakita niya na nag-overtake ang driver ng minibus saka binangga ang kasalubong na tricycle hanggang sa mahulog ito sa tulay. Galing po dito yung bus, mabilis, tapos may kasalubong na tricycle. Kasi traffic po rito at bali nag-counterflow po siya. Kaya nasa agip yung tricycle. Nagkasalubong po sila. Yun, nabangga, tapos naawi yung dalaglag dun. Nakita ko nakabulusok na, tapos nagkakagulo na rito. Yung mga tao, mga duguan. Meron na nakahiga rito. Babae. Hindi, marami pong tawag na rescue rito, mga taga-munisipyo rin dito sa Kalumpit. Depensa naman ni Rolando Manayag, ang driver ng minibus. Hindi siya nakikipag-unahan habang siya'y nagmamaneho. Anya, nawalan siya ng preno, kaya niya nabangga ang kasalubong nitong tricycle. Kung nagkakarera kami, dapat kung nagtapat kami ganyan, piniliwanan ko na, hindi yung nagkarera. Samantala, pakiusap ni Esguera, ang kapatid ng babaeng nasawi sa aksidente at anak na matandang nasa kritikal na kalagayan ay matulungan sila sa panggastos. Yan, pagmamot nila yung papa ko, tapos yung kapatid ko, tulungan ko nila kasi yung mga anak pa po naman eh. Ilan po? 3 po anak nun, 9 months po yung pinakamaliit. Pinapa-check up lang po, tapos nagkaganyan. Sa papa ko po, critical pa, kailangan namin lipat. Hindi pa po malipat-lipat. Kasi po walang mga hospital na may doktor sa ulo. Sa ngayon, wala namang tinamong sugat at wala ring tinamong bali sa katawan ang driver ng minibus na nakakulong na rin ito sa Kalumpit Police Station. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong araw ang Acting Department Manager ng National Food Authority para sa Operations Coordination Development na si Ginoong Roy Ontiveros para po pag-usapan ang magpapalakas ng NFA sa procurement ng palay ngayong 2025. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Ontiveros. Ma'am Miss Annie, magandang umaga po sa atin at sa lahat ng ating taga-panood, taga-pakinig. At magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po. Okay, unang tanong. Ano nga ba yung mga hakbang ng National Food Authority para mapalawak ang procurement ng palay ngayong taong 2025? Opo, ma'am. Before ko po sagutin yung tanong for 2025 ay natutuwa po akong ibalita na for 2024 ang NFA po ay nakapamili ng halos aabot ng 8.8 million bags of palay nationwide. Ito po ay 88% na accomplishment ng 9.9 million bags target natin. At ito po ang nakapagpanatili ng mataas na inventaryo natin. Sa katapusan po ng taon ay meron tayong almost 5.7 million bags na
bigas. Ito po ay nasa bigas na form na at ang iba ay palay na 95% naman nakatumbas doon sa reserbang buffer stocks na kinakailangan na nasa 6 million bags at any given time. Okay. Ngayon po, for Yes. 2025, patuloy ang NFA na mamimili ng mga ani ng ating mga magsasaka na dyan po ang ating price range scheme. Ito po ay programa ng NFA upang mas matiyak na nasa tamang level ng presyohan ang palay at mayroong karampatang kita ang ating mga maliliit lalo na magsasaka kapag sila ay nag-deliver ng kanilang ani sa NFA. Additional strategies, ma'am, itong patuloy na pag-monitor natin ng harvest calendar, ang mga ugnayan na ginagawa natin sa mga branch offices bago pa yung onset ng mismong ani upang nakahanda ang NFA sa pagtanggap ng mga deliveries from our farmers. Okay, napakaganda itong pagkakataon na ito. May inahatid ka sa aming balita po, sir. Sabi niyo po, sa ngayon, gusto niyo ibalita, nung nakaraang 2024, ang napamili niyo ng mga palay sa mga farmers natin ay umabot ng 88 million. Kung ikukumpara mo ito doon sa mga nakalipas na panahon, pagpalagay natin 2023, 2022, ano po ba yun? Yes, ma'am. Ilan lang ang mayroon tayo that time? Opo, napakababa po nung ating mga nabiling palay nung 2023 at 2022. Why? Primarily because ito po doon sa presyuhan na allowed ang NFA sa pamimili ng palay. Sa 2024 po, sa pamamagitan ng programang nasabi ko, yung price range scheme, nabigyan po ng mas malaking espasyo si NFA upang magtalaga ng presyo batay doon sa surveyed presyohan natin sa farm gate. Okay. So, mas competitive ang naging price ng NFA for 2024. Mga kahulugan, during that time, unreasonable price ang ginagawa nung NFA sa mga farmers. Binibili nila ng unreasonable price kaya hindi po mapayag yung mga farmers natin. Patuloy po ang Ganun po ba yun that time? That time hindi ganon kalaki ang siguro yung kita na napupunta sa NFA sa farmers dahil doon sa mas mababang presyohan. Okay. Pero patuloy po kahit po nung mga panahong yon sa pag-justify ang NFA doon sa presyong gusto natin sana okay. upang makapamimili sa mga farmers. Sa madaling salita, that time mga kasambahay, okay, magandang umaga doon sa mga farmers natin. Mababa po yung nabibili yung palay sa kanila kasi unreasonable yung price. Ano po? Pero nade-justify naman po ng NFA that time na ito talaga yung dapat na presyo. What you're saying now na itong 88 million na nabili nyo, 8.8 million nabili nyo sa farmers, big sabihin, this is a reasonable price. Masaya yung mga farmers dito? Mas malaki po ang kita na na-realize ng mga farmers mula sa presyohan ngayon. Okay. You buy direct to the farmers? Yes, ma'am. Binibili nyo po ito? Opo. So, ibig sabihin, parang nakita nyo na at this point na ito talaga yung problema kung bakit hindi pumapayag yung mga farmers na ipibenta sa NFA. First and foremost, para malaman ng ating mga kababayan, kasi dati-rate, kung mayroon tayong pagtaas ng presyo doon sa mga commercial rice, immediately, ang baling ng mga tao ay pupunta doon sa pagbili ng mga NFA rice. Pero sabi this time, may available na NFA. And how much is the NFA now? Compared before, kasi sabi nila, pag mataas yung commercial rice, immediately yung tao pupunta at bibili ng NFA rice. Kasi mababa lang yung presyo. But this time, parang ano na ba? Yung presyohan ng NFA rice natin kumpara doon sa mga commercial rice. Kasi pag nakita mo sa mga pamilihan, talaga naman masyashock ka doon sa presyo. Opo. Sa ngayon po, ang NFA ay nagbebenta ng kanyang bigas sa mga government relief agencies. Nandyan ang OCD, ang DSWD and DRRMC at mga LGUs lamang sa panahon ng mga sa pagtugon ng pangangailangan kapag merong kalamidad at sakuna po. Limitado po ito. Hindi po ito direktang nabibili ngayon sa ating mga palengke katulad nung dati. At meron pa rin po tayong tinatawag na P29 na programa para mabili ng LGU yung bigas natin
sa 29 pesos per kilo at sila po yung mag-distribute. Ngayon, doon sa panahon ng kalamidad at sakuna, sa pagbenta ng NFA, nasa 38 pesos po tayo kada kilo. Binibili nyo ito sa farmers nag 38 pesos? Hindi po. Ang palay po ang binibili natin, ginigiling po ito. Okay, how much is the price of the palay? Ang palay po natin sa price range scheme, meron po tayong 17 to 23 pesos kapag ito po ay basa. Okay. At kapag tuyo po, nasa 23 to 30 pesos Is kada this a kilo. reasonable price? Base po ito sa surveyed Okay. prevailing ex-farm prices natin at yun po ang batayan ng mga presyong itinatalaga ng NFA. Ito po ay nagbabago kada linggo sa pamamagitan ng pag-survey nga kasi ang mga presyohan naman po ay laging gumagalaw. Okay, so sa madaling salita, ang sinasabi ni Sir Ontiveros, kung nakabili kayo ng 8.8 million this time at noong mga nakaraang taon ay hindi ganoon kalaki, ibig sabihin kahit papano natutuwa yung mga farmers doon sa presyo. Now, puntahan natin, paano tinutugunan ng inyong ahensya ang iba't ibang hamon para maisakatuparan, partikular na po yung mga paglalabas ng procured NFA rice stocks, kapasidad ng mga warehouse, maging yung mga pondo sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o yung tinatawag nating GAA. Opo. Una po, dahil sa maganda yung volume na nabili ng NFA, ang ating po mga bodega ay halos napupuno. So natitirang espasyo po para makapamili kami ay lumiit. So kaugnay po nito ang utos ng ating mahal na administrador Larry R. Lacson upang gilingin na ang mga palay na ating nabili upang maging handa tayo sa pagtanggap ng mga deliveries pagdating ng summer crop harvest. Sa taong 2025, nabigyan po tayo ng 9 billion na pondo. Ang tawag po natin dyan ay Cereal Procurement Fund upang magamit uli sa pamimili ng palay sa taong ito. Karagdagan po dyan ang 5.363 billion pesos naman upang ma-modernize ang mga facilities ng NFA. Tinatawag po natin itong Masagana Agri Infrastructure Modernization Program upang bigyan o itaas ang kapasidad ng NFA sa pamamagitan ng construct ng additional warehouses at paglalagay ng additional post-harvest facilities, lalo na ang mechanical dryers na kinakailangan upang mas makapamili kami ng mga basang palay o freshly harvested palay ng ating mga magsasaka. Kasama na rin po ang rice mill at iba pa. Okay. You had mentioned about the programs, kasama na ang Masagana Agri Program. Ano pa po yung ibang mga programa ng NFA para sa taong ito, sir? Opo, itong 2025 patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya. Narayan po ang NIA. Meron po silang contract farming at sana po for 2025 yung mga farmer na tuwang nila sa programang ito ay sa NFA na rin isulong yung palay na magiging ani nila. Kaugnay po nito, kausap din po natin ang DBP para naman doon sa mabilisang pagbabayad ng NFA sa mga farmers using yung intervention monitoring card ng mga RSBSA listed farmers natin. Okay. Alam mo, dito sa mga ibinabalitan ninyo ngayon ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na malaman kung ano talaga yung status ng NFA. Kasi laging nakukulapulan ng mga controversial ang NFA at sinasabi nila pati doon sa pag-procurement. Maraming problema doon sa procurement na laging ang nakakulapol ang tungkol doon sa korupsyon. Sinasabi nila dapat protektahan yung mga farmers natin pero napuprotektahan yung mga traders. So, dito sa binabalita ninyo na napakarami mga programa so na magbebenepisyo direktamente yung ating mga farmers. This is a good news. Now, may we know from you po, sir, ano yung katiyakan, assurance that ito pong kakulangan sa supply in the future kung sakasakali ay matutugunan po because we have enough, mayroon tayong buffer stock ng NFA kung sakasakali na magkaroon tayong problema doon sa mga commercial supply ng ating mga palay. Please go ahead. Yes, ma'am. Thank you very much po. Kahapon po ay kakatapos lamang ng regular council meeting at ito po ay kaugnay ng kakapirma lamang na batas RA 12078 na nagbabalangkas ng pagmentina at pagbebenta ng NFA ng bigas
So patuloy po ang pag-aaral ng NFA upang mapabuti ang serbisyo at kalidad nito na ibinibigay sa ating publiko. Ayan. Short message dun sa ating mga kababayan. Siyempre po, una, maraming salamat Miss Annie sa oportunidad na makapagbalita at makapagpahatid sa ating mga kababayan ng mga programa, lalo na ng palay procurement ng NFA. Sa papanguna po ng ating administrador Larry R. Lacson at sa paggabay ng ating DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakakatiyak at patuloy po na magseserbisyo ang NFA upang laging handa na tumanggap ng mga isusulong na ani ng ating mga magsasaka sa pagtiyak na sapat ang reserbang bigas upang matugunan ang pangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kami po nagpapasalamat. Sakay ka ngayon dito sa UNTV Radio Mobile Booth. Dito Hataw, mismo. balita ngayon. Salamat po. Sa inyong tanggapan. Opo. Maraming salamat mga kasambahay. Nagpapasalamat tayo kay Mr. Roy Ontiveros, ang Acting Department Manager, NFA Operations Coordination Department. Maraming salamat. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA. Yes, magandang umaga Annie at sa ating mga kasambahay. Tinaas na ng National Weather Service ang pinakamataas na antas ng babala sa sunog sa ilang bahagi ng Los Angeles. Habang inaasahan ang 2 araw na malalakas na hangin na maaaring magpalala ng umiiral na sunog. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na mga bombero sa pagdating ng malalakas na hangin na inaasahang tatama sa Ventura County, San Fernando Valley at mga bahagi ng Los Angeles at San Gabriel Valley. Napigilan ng aerial campaign ang apoy mula sa Palisades Fire sa Brentwood at Encino dahil sa paghina ng hangin, subalit nag-aalala ang mga opisyal ang malalakas na hangin ay maaaring magpaliabuli na sunog o magpasiklab ng bago. Itinaas ng National Weather Service ang most severe fire warning para sa ilang bahagi ng Los Angeles dahil sa pagpapatuloy ng matinding sunog at malalakas sa hangin sa rehiyon. Dumating ang 72 Mexican firefighters at emergency personnel sa Los Angeles kasama ang karagdagang 1,000 miyembro ng California National Guard upang tumulong sa pag-apula ng apoy ayon kay Governor Gavin Newsom. Nitong Lunes, nasa 23,700 hectares na ang natupok ng Palisades Fire at 14% pa lang ang nakontain. Habang ang Eaton Fire ay tumupok na ng mahigit 14,000 ektarya at 33% na ang nakontain. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala nitong nakaraang 2024 ng pinakamataas na insured losses ang Canada. Dulot naman ito ng weather-related calamity sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Yes, Oraline, magandang araw. Kumusta kayo dyan? Magkano ang naitalang insured losses sa Canada noong 2024? Pinagtala ang Canada ng pinakamataas na insured losses na umabot sa $8.5 billion noong nakaraang taon. Bunsod ito ng mga weather-related events tulad ng wildfires, hailstorm at pagbaha. Kabilang dito ang mga wildfires sa Jasper, Alberta na nagdulot ng evacuation ng 25,000 tao at ang matinding hailstorm sa Calgary na nagresulta sa $3 billion na pinsala. Naging malaki naman ang pagtaas ng 2024 insured losses mula sa dating record na $6 billion noong 2016. Halos 3 beses itong mas mataas kaysa sa mga pinsala noong 2023. Ayon sa mga eksperto, ang mga matitinding kalamidad ay dulot ng pagbabago ng klima kaya't binigyan diin ang pangangailangan ng agarang aksyon upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, katulad ngayon sa kasalukuyan, mayroon ding natural disaster na nangyayari sa south of the border ng Canada sa may Los Angeles. May naitala na bang cost ng losses dyan sa inyo sa Canada?
Oo, Marie, ayon sa mga analyst, ang expectation nila or ang projected nilang loss dyan sa Los Angeles wildfire ay maaaring tumaas or umabot ng hanggang $20 billion. Kaya potentially magiging costliest disaster yan sa history ng ang estado ng California dyan sa US, Marie. Oo, at nagpapatuloy pa rin ito, Oraline. Sana sa malapit na hinaharap talaga ay maapula na ang mga apoy. Salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Sinagot ng mga leader ng Canada at Mexico ang sinabi ni US President-elect Donald Trump na papalitan ang pangalan ng Gulf of Mexico sa Gulf of America at gagawing ika-51st state ng Estados Unidos ang Canada. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Moldez. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kontrobersyal na komento ni incoming US President Donald Trump tungkol sa pagiging bahagi ng Canada sa Estados Unidos at ang pagiging ika-51 estado ng bansa. Sinabi ni Trudeau na ang mga komunidad sa United States at Canada ay patuloy na magkakasamang nagpapaigting ng ugnayan, lalo na pagdating sa mga issue ng pagtutulungan sa trading, ekonomiya at pagtiyak ng pangangalaga sa seguridad. Bagamat may ilang mga Canadian na nagbigay ng suporta sa posibilidad ng pagiging ika-51st state ng USA, base sa isang survey na ginawa ng Ledger, nananatiling 82% ng mga Canadian ang tutol sa pangyayaring ito at 13% lamang ang nagpakita ng interes sa idea ni Trump. Kabilang din sa mga issue na inilahad ni Trump ang US trade deficit sa Canada na aabot daw ng halos $200 bilyong. Subalit ayon sa Bureau of Economic Analysis ng US government, ang totoong US deficit sa Canada ay nasa $72.3 billion lamang noong 2023 na malayo sa halagang inilahad ni Trump. Samantala, naging sarcastic naman ang naging response ni Mexican President Claudia Sheinbaum kung saan sinabi ni Trump na dapat umanong palitan ang pangalang North America bilang Mexican America. Sa kabila nito, umaasa at naniniwala si Sheinbaum sa positibong relasyon ng Mexico at Estados Unidos, bunsod na rin ng aniyang magandang relasyon sa nakalipas na administrasyon ng Mexico. Miguel Moldez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ng Senate Democrats ng Estados Unidos sa Senate Judiciary Committee na tiyakin ng US Department of Justice ang pagpapreserba ng mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon laban kay President-elect Donald Trump. Mula sa investigasyon ni Special Counsel Jack Smith, hinggil naman sa election interference at maling paghawak ng classified documents ni Trump. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Ipinangako ni incoming President Donald Trump na ipatitigil niya ang lahat ng investigasyon laban sa kanya sa oras na maupo siyang muli sa pwesto ngayong buwan. Bunsod nito sa isang sulat na pinirmahan ng lahat ng Democrats sa Senate Judiciary Committee, hinimok nila Attorney General Merrick Garland na siguraduhin ang pagpreserba ng mga dokumentong kaugnay sa investigasyon ng departamento. Binigyang diin sa sulat na mahalaga ang agarang pagpreserba ng mga dokumento sa harap ng mga banta ni Trump na pagpapatigil sa lahat ng investigasyon ukol sa kanyang sinasabing misconduct, pagkakasangkot sa 2020 election interference at mishandling ng classified documents. Nagresign naman si Special Counsel Jack Smith noong nakaraang linggo matapos isumite ang kanyang huling ulat kay Garland. Ang ulat ay naging sentro ng korte matapos tangkaing harangin ni Trump at kanyang mga abogado ang paglabas nito sa publiko. Nitong Lunes, pinahintulutan ni US District Judge Eileen Cannon na ilabas ang Volume 1 ng report ni Smith na may kinalaman sa election interference. Subalit inireserba ang desisyon para sa Volume 2 na tumatalakay sa classified documents. Si Cannon din ang hukom na nag-dismiss sa classified documents case ni Trump. Ilang araw bago i-review ng Senate Judiciary Committee ang nominasyon kay Pam Bondi bilang bagong Attorney General, ipinadala ang sulat na naglalayong siguruhin ang proteksyon ng mga record at ulat na maaaring maging batayan ng mga kongresista sa hinaharap. Aloy Kalingasan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie?
Maraming salamat, Marie. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa unang Tesalonica 5:21 hanggang 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yan po ang mga balita ngayong umaga. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Renton. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.